Naka-New pants lang ako sa Ginelas nung governor ako eh. Kasi COVID nun, wala namang pumapasok. Nakakahiya naman kung naka-long pants at sapatos yung security ko. Ako naka-New pants at Ginelas, di ba? Wag na. Okay na yun. At saka, among Bicolano politicians, hindi uso yun eh. In fact, I'm not aware of a single Bicolano politician who even has a bulletproof car. Eh, laway lang kasi kami dun. Wala naman kaming barilan dun. Laway-laway lang. Kahit maraming po. Debate lang. Ano lang yun? Kahit maraming po. Asan? Yes. Sir, ano lang, pang special report. Yes, ma'am. Going to politics na ako, NPC. SP, ano yung direction na tinitignan ng NPC with respect to, although alay na kayo sa lakas sa PFP, di ba? Ano pa po yung pwedeng i-expect from NPC as a partner of the administration? Actually, I do not know honestly. I'm sorry. Hindi ako pasok sa negosasyong yan. Hindi ako naimbitahan o nag-attend sa pirmahan sa pagitan ng NPC at ng Lakas. Pero miyembro ako ng NPC hanggang ngayon. Hindi lang ako privy sa mga naging kasunduan kung anong saklaw ng coalition na yon. Dahil kung maalala mo, may tatlong miyembro ng NPC ang nagnanais tumakbo sa pagkasenador. Dalawa pala. So hindi ko alam kung kasama ba yun o hindi dahil hindi ako kasama sa usapan. Pero sir, ano yung ideal na for you bilang miyembro ng Senate? Ano yung ideal sana na participation ng NPC or involvement sa alliance? Hindi participation ng NPC. Mas nais kong sabihin ano yung nangyari noon sa mga alyansang tulad nito. Usually kung may alyansa yung mga partido, may koalisyon yung mga partido, ibig sabihin yan, hindi sila maglalaban-laban sa anumang pwesto. So, ibig sabihin, iisa lamang ang slate ng mga partidong nakakoalisyon sa pagkasenador. Sa pagkagobernador, iisa lang din ang slate. Pero may exception yan, na gagawin nila free zone o zona libre. Pag yung incumbent ganito, yung dati ganito, depende na sa usapan at negosasyon nila yan. Yun yung medyo masalimuot na parte ng pagkaroon ng koalisyon. Yung labanan sa baba. Mayor man, governor man, konsehal, bokal, vice mayor, o congressman. Pero sir, sa national level po, especially sa Senate, dapat ba magkaroon din, binding ba pagdating sa issues na kung ano yung tatayuan ng administration, automatically embrace ng NPC? Nung kandidato at least. Dahil ang NPC as a party, ang Lakas as a party, karamihan ng mga party, halos motherhood statements naman ang laman ng mga objective principles and policies niyan eh. Lahat naman gusto tumulong sa mahirap, lahat naman gusto umunlad ang bansa. 'Di ba? Wala namang mga specifics na programa yan eh. So kadalasan wala namang conflict pagdating doon. Sino ba naman ang amin na gusto niya kasamaan para sa kapwa niya Pilipino o bansa? So syempre lahat yan ang gusto, umunlad ang bansa, mapabuti, mapahusay, mapaangat ang kalidad ng buhay ng Pilipino. Wag na, nakakamera pa kayo, mag-off the record sana ako eh. Sige na, wag na. Halimbawa, isang bayan, isang syudad dito sa Metro Manila. Yung may magandang laban sa darating na eleksyon, lahat ng congressman ay bahagi ng Lakas. Yung mayor, biglang naglakas. So, hindi ko alam kung kanino nakakampi yung 5 o 6 na miyembro ng Lakas sa kandidato sa pagka-mayor. Automatic ba yon? Sabay ba yon? Hindi ko alam. Pag-uusapan nila yon pagdating ng koalisyon. Basta kayo sir, totally out of. Hindi ako kasama sa negosasyon dahil hindi ako opisyal ng NPC eh. Matagal-tagal ng panahon na hindi ako opisyal ng NPC. By choice. Oo din, dahil nag-gobernador ako noon, huli ako nagkapwesto sa NPC, bago pa naging Senate President, si Tito Sen. Tapos nung naging Senate President siya, since siya yung highest ranking, siya yung pinili maging chairman ng NPC. At siya pa rin yung nananatiling chairman hanggang ngayon. Sir Paul, para daw makarecover dun sa possible economic losses sa pagban ng Pogo, parang Pogo out, isabong in. Maganda idea ba yun, sir? Or just the same yung magiging effect? Di ba, sinabi ko noong nakaraan tayo nakita-kita, liwanagin na natin kasi yung polisiya natin kaugnay sa sugal. Ano ba talaga gusto natin?
Kung hindi, walang katapusan itong mga tanong at debating ito. In ba si Pigo, Pago, Pogo, Pego, Pugo? Hindi ko na alam kung anong acronym yan meron eh. Di ba? Sa dulo, pag-aralan din natin, okay ba sa atin yung lokal na sugal? Mas okay ba yon sa na Pilipino nagsusugal kaysa dayuhan na nagsusugal? O mas gusto ba natin na Pilipino na lang, wala nang dayuhan? O gusto ba natin dayuhan lang, walang Pilipino? Dapat klaruhin natin. Klaruhin natin kung ano talaga ang gusto natin bilang isang bansa. Hindi ko sinusulong at hindi ako tutol sa anuman sa ngayon. Pero ang gusto ko lang, klaro para hindi tayo palagi magtatanungan ng ganyang sitwasyon. Kung maalala nyo, time ba ni President Marcos o ni President Duterte yung pagbawal ng isabong? Kasi maraming kidnapping, Dahil nagkaroon ng isyong ganun at dahil yun ang libangan ng halos lahat pag break time nila. Di ba? So, tiningnan niya yun, sinukat na yun. Ang tanong, nagbago na ba? Again, that is a policy that Congress doesn't need to enter because it is basically the decision of the executive. Maliban na lang kung magkakaroon ng polisiya ang Kongreso mismo na bawal ang lahat at anumang uri ng sugal dito sa ating bansa. Yun, maliwanag at klaro yun as long as it's a game of chance. Kasi kung hindi, ang daming permutation eh. I'll give you an example again. Na-miss talaga magturo eh, no? There are 3 elements of gambling. Look it up in any dictionary. A bet, a game of chance, and settlement of payment. Pag yung 3 elementong yan present, sugal yan. Diba? Taya, bet, game of chance, whether text yan o toss coin, diba? Game of chance, sabong, kung ano man, tapos bayaran, settlement of payments. Now, sa casino, sa poker, klaro yun. Tumaya. Sa slots, klaro yun. Naghulog ng coin, tumaya. Nag-game of chance, bumunot ng baraha, nagkabayaran kung sino nanalo ng talo. Di ba? Lahat ng 3 elementong yun nangyayari dito. May mga uri ng sugal ngayon dahil sa teknolohiya na hindi lahat yun nangyayari dito. Na lahat yun hindi nangyayari dito. Bibilang pa bang sugal yun? Kaya, yung sinasabi nyong pagbabawal ito o yan, hanggat hindi maliwanag ang polisiya natin, ang mangyayari lang palagi, mag-iimbento lang ng panibagong acronym palagi. Pero sa dulo, yung pa rin naman yun eh. Sir, pahabol lang din. Kasi sa House kahapon, may in-adopt na resolution, joint congressional investigation na sa EJK, Pogo, and War on Drugs. EJK. EJK, sir. Duterte administration. Pinagsama-sama na nila daw. Sir, kayo ba dito sa Senate, do you also see the need to do this? Kasi may iba't iba ding investigation dito. Sa ngayon, hindi. At hindi naman kailangan sumunod ng Kamara sa ginagawa ng Senado sa ginagawa ng Kamara sa lahat ng bagay. Sa ngayon, wala ako nakikitang rason o dahilan para gawin din namin yun. Kasi iba-ibang mga komite yan to begin with eh. EJK, Public Order, sumanga na yung Pogo investigations mula sa Committee on Women dahil prostitution naman talaga yung simula. Nagpunta na tayo ng binan ng Pangulo sa winding down. So, ang may marapat na jurisdiction ay Committee on Games. At may resolution ng inihain na nirefer na sa Committee on Games para dinggin ito. Tiyakin yung wind up, wind down na yan sa loob ng taong ito ayon sa pinag-uutos ng Pangulo. Sir, may cash din ba yung Senator Yulo? Ha? Pinag-aaralan pa namin kung magkano. I think si Senator Alan magpapasa ng resolusyon para doon. Pero by tradition din, ang ginagawa naman ng Senado, wala naman akong kakayahan tulad ng ibang ahensya ng pamahalaan. So tulad ng ginagawa ng Senado in the past, nagpapas lahat ang mga senador para dito. Pero kung ako tatanungin nyo, saganang akin at ipapanukala ko sa aking mga kasamahan sa Senado, na bagaman walang medalya,
si EJ ay dapat bigyan din ng pabuya at parangal. Kung hindi ako nagkakamali, mula 11th, naging ika-4 siya. Isa na lang, di ba? Medalya na yon. Pero malaking achievement, accomplishment yon. At pinakita niya talaga yung laki ng puso niyang patuloy lang na lumaban at ipaglaban. Yung kanyang kaya at pwedeng gawin ayon sa kanyang katawan at lakas. Marapat din para sa akin na bigyan ng pagkilala yon. At hindi lang yung mga nagkakamedalya. Hindi naman nasusukat ng pagkakaroon o kawalan ng medalya ang binuhos na kakayahan ng isang Pilipino lalo na pagdating sa larangan ng palakasan. Hindi ko pa alam si Senator Alan yung magpapropose. Hopefully this week because we expect our athletes to come back next week. So inaasahan namin na, siyempre mauna na yung mas malalaki. Nakakaya naman, makikipagsiksikan pa kami mauna, hindi naman kami ganun kalaki, di ba? Mauna na yung malalaki. Magsa-schedule na lang siguro kami. May update na po dun sa review ng NSP from Senator Alan. Nang? Yung Senate bill. Wala pa siyang update, pero ang pangako niya sa akin ay meron na siya mabibigay na update by the middle of August. So kung titingnan natin, maikli pa lang naman ang panahon yun. At saka may utang pa ang DPWH sa amin na mga update na papel at dokumento para mabuo niya yung magiging rekomendasyon niya. Hindi lang para sa akin, para sa mga senador. Para sabay-sabay naming pagpapasyahan ito at hindi lang ako. Okay na? DBCC kami ng August 14. Yung schedule kasi ng budget, kailangan tinutugma sa schedule ng Kamara. Kasi siyempre, nagsisimula din sila. So, hindi naman pwedeng hatiin yung mga sekretary. So, pag nakuha na yung schedule nila, sa DBCC, doon magsisimula yon, magsisimula na rin kami mag-schedule ng mga ibang departamento. Ngayong budget deliberations lang, may susubukan kaming gawin na bago. Sana magsilbing paraan dito para mabigyan ng notisya yung mga dadalo dito ng mga officials ng iba't ibang departamento. Secure na building ang Senado at hindi nyo kailangan dalhin lahat ng bodyguard nyo dito sa Senado. Sa labas na lamang po sila. Pangalawa, yung mga kailangan lamang talaga mag-attend at iimbitahan ng LBRMO ang papapasukin sa mga committee rooms. Meron kaming 2 holding area na pwede silang doon tumambay kung saan mapapakinggan nila yung hearing. Bibigyan namin sila ng internet, lamesa at koneksyon ng kuryente para kung may kailangan sila i-download at i-print at itakbo doon sa hearing, magagawa nila mula sa holding area. I-activate namin yung dating protocols ng COVID para mabawasan yung pupunta rito. Ang pinakamalaking rason ba't ko napagpasahan gawin yan ay ito. 8 lamang. Meron na tayo by mid-August, promise. 8 lamang ang committee room ng Senado. Kung lahat sila papa-attend na wala namang iaambag dun sa hearing, i-collapse lang namin yung mga divider, yung 3 committee room, nagiging 1. So, papakinabangan ko yung 8 committee room, di ba, na pwedeng magkaroon ng hearing ang budget man, ang finance man, o ibang komite hanggang September 28 pag-adjourn namin. Madalas na-delay kasi yung budget dahil kulang sa committee rooms. So, may kinitinan pa kaming dagdag na room, hopefully by August, dyan sa GSIS, para ma-expand pa yung bilang ng committee rooms namin para hindi maantala ang budget kaugnay sa 2025 proposed GAA. So sana makisama at pakisamahan kami ng mga ahensya para mas mabilis din yung kanilang mga budget. Dahil hindi ito parang house na kailangan nilang dalhin lahat ng provincial director, regional director sa iba't ibang parte ng bansa dahil hindi nila alam kung sinong congressman ang magko-question o may personal na problema. Davao del Sur, Senator Bato, Davao, Senator Bongo, Sorsogon, Sis, di ba? Yun na lang yung dalhin nila. Kung gusto nila, malay mo, may tanong ako tungkol sa Bicol, di ba? Yun na lang. Huwag naman na yung buong Pilipinas na hindi naman talaga kinakailangan. At yung parking, hopefully, nagki-clearing na tayo sa SSS lot na nirentahan na ng Senado.
Hopefully, mas paltuhan at mailawan siya ngayong